forbidden tree ay doon nagiging Diyos si Satanas. Kaya nga doon ang ang katotohanan doon. Yun yung deception. Hindi yung magiging Diyos kayo. Hindi. Oo nga, nagiging Diyos. Anong klaseng Diyos? Maliliit na Diyos. Diyos na mga makasalanan. Yun yung serpent seed. Kasi nagkaroon ng influensya si Satanas sa lahi ng mga tao. Nagkaroon ng dalawang offspring, not necessarily by the act of doing sexual intercourse with a woman, kundi dahil sa pagkain ng babae sa forbidden tree. Doon natupad yung pangarap ni Satanas na magiging Diyos. I will be like the Most High. Bagsak siya, pero naging Diyos siya. Yun yung katotohanan. Yun ang hindi alam ng OHC. Kaya kahit anong linis pa man ng Panginoon, linisin man niya ang sangkatauhan ng baha, linisin man niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng batas, o by the law and you will live. Ang magkasala pinapatay, hindi na nalilinis ang tao. Bakit? Kasi yung binagsakan ni Satanas ay Diyos na siya doon. At ang kanyang mga tauhan ay yung mga taong masama, yung serpent seed. At saka tandaan mo, Operian, fixed ang number ng fallen angels. Hindi sila nagpo-procreate. Nag-procreate. Fixed ang number nila. Hindi sila dumadami by sexual act, kundi dumadami sila sa kanilang nai-influensyahang mga masasamang tao. Oh, si David, tanong ko sa'yo, anong lahi mayroon si David? Sige nga. Serpent seed o seed of the woman? Sa Ama, sa Panginoon, walang serpent seed. Walang distinction sa serpent seed at saka seed of the woman. Pareha silang makasalanan, for all have sinned and come short of the glory of God. Yung mga nagiging nipiling, biruin mo, sabi nila yung bunga ng pakikipagniig, sexually ng fallen angel sa mga babae, sa anak ni o sa sangkatauhan ay nagbubunga ng mga nipilig, mga matatalinong tao, mga heroes. Yun yung impluensya ni Satanas. Kasama yon yung resulta. Kaya nagkaroon ng abnormalidad sa tao. They exceeded the wisdom and knowledge. Angkop lamang sa tao. Nagkaroon ng influensya si Satanas. Kaya ng parabol ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, di ba Panginoon, puro mabuting bunga lang ang ipinunla mo? Paano ito nagkaroon ng weeds o damo? Anong sagot ng Panginoon? An enemy have done this. Nagpunla ba rin ng seed si Satanas? Hindi. By lies and deception, by influence. May Diyos na nga rin nga siya, nagiging Diyos siya. Tandaan natin, sabi ni Kristo, in the resurrection, at the resurrection, they neither marry nor giving in marriage. Hindi sila nag-aasawa dahil walang sex ang angels. Fallen man o hindi fallen angels, walang sex. Ang nag-multiply ang tao, yun yung nai-influensyahan ni Satanas. Isa pa, hindi nyo naintindihan.
Bakit pinagbawal ng Diyos? Kasi, simple lang eh. Ano bang tanda ng puberty ng tao? Pag matutubuan na ng balahibo ang tao, ano yung ibig sabihin nga? Ibig sabihin, pag natutubuan na ng balahibo ang tao, dumating na siya sa age of maturity. Alam na niya ang mabuti at masama. Kaya kung tama kayo, masundan si Cain, masundan si Abel. It took Adam to have 130 years bago nasundan si Abel. Ano ibig sabihin nun? Siguro sa edad ng unang panahon, sa edad na 130 dahil mahaba ang buhay nila, saka magkaroon ng balahibo ang tao. Yun yung age of maturity na pwede na sila. Yun yung maturity. Ang nangyari doon kay Eve, nang kainin niya, yun yung tinatawag na premature pa yun. Premature pa na wala na magniig si Adan at saka si Eva dahil bata pa yun, musmus pa yun. They never learned, innocent pa ang kanilang edad. Hindi pa nararapat na mag-procreate sila. Sa magkatawid baga ng kainin ni Adan ang forbidden fruit, ay nagkaroon siya ng sexual urge sa kanyang husband, which is premature. Para bang magulang. Sabi ng magulang na natin, wala kong pakialam ilan ang boyfriend, girlfriend mo. Basta tapusin mo ang pag-aaral. Pag makatapos ka sa pag-aaral, yan, malaya ko. So, ganun din yun si Eva noon, si Adan. Inusinti pa sila noon. Hindi pa nararapat na magkaroon sila ng kamalayan sa sex. Kaya nang na-influensyahan, na loko sila, magiging Diyos kayo. Oo, totoo yun, magiging Diyos, knowing good and evil. Pero ang motibo ni Satanas, the moment kainin nyo yan at kinain na, ay magiging Diyos si Satanas, mag-consummate ang kanyang pangarap na I will be like the Most High. Yan ang hindi ninyo alam. Pag magsalita pa naman kayo, akala niyo monopolya kayo ng wisdom ng Biblia. No, you are not. Yan. Mali kayo. Walang certain sin. Si David na, sabi ni David, behold, I am shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ano ngayon si David? Serpent seed. Pwede ba yan? Man after God's own heart. Kung intindihin kayo. Mayroon bang serpent seed na may puso? Na katulad ng puso ng Diyos? Puso ng Panginoong Jesucristo? Yet, he was shaken in iniquity and in sin. Did her mother conceive him? So, nasaan na ngayon yung serpent seed niyo dyan? Ang punot dulo noon, nang kainin ni Adan at ni Eva ang punong kahay, nagiging Diyos si Satanas. Nag-consummate ang kanyang pangarap na maging Diyos siya.
Ang pangalawang mensahe doon, Adam mated with Eve prematurely. Bata pa sila doon, hindi pa siguro natubuan ng balahibo. O kung sa panahon ngayon, hindi pa sila tapos sa pag-aaral. Hindi pa nila kaya mabuhay ng buwisan. Kaya nang palayasin ng Diyos, anong sabi? For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. So yun ang resulta. Dahil sa impluensya ni Satanas, sinidus niya, nag-sex sila, si Adan at saka si Eva, prematurely. At ang bunga yon, bunga ng pagkakasala, makasalanan, serpent sin. Pero hindi ibig sabihin na binhi ni Satanas. Dahil ang angel, walang sex. Angel are fixed in number. Mali kayo, kawawa kayong maniwala sa kanya. Pangalawa, tatalakayin natin sa susunod yung theology ng Biblia. Oneness, duality, o Trinitarian. Ilan ba ang Diyos? Pangatlo, yung Holy Spirit. Ano ang Holy Spirit? Yung pangapat, ano ba talaga ngayon? Covenant o gospel? Hindi nila naintindihan din ito. Pag sinabing covenant, scriptures yan. Pag sinabing gospel, kingdom of heaven, kingdom of God, church. Sabi ni Kristo, sabi ng Ama through Jesus Christ, upon this rock I will build my church. Yung challenge ko sa inyo. Nasaan ang church na ito? O it's a church ba? Old Testament covenant ba? Dahil sabi ni Kristo, I have not come to abolish the law but to fulfill. At dahil dyan, niraratify ni Kristo ang Old Testament. Mali. Sabi ni Kristo, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Yan ang masunod. Did not Moses give you the law, and yet none of you keep the law? Diba? Sabi niya, neither will they be persuaded, the one rose from the dead. Sabi ni Kristo, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded to hear a one that riseth from the dead. Mali. Hindi nyo naintindihan yung sabi nila, yung Greek ba yan? Tetelestai, it is finished. Kung it is finished doon, tapos na. Tapos na. Napatunayan ni Kristo na doable pala, followable, feasible, na sundin ang Old Testament, yet walang taong sumunod. At nagawa yan ni Kristo. Sinungaling ang tao, kaya walang sigdi ang Old Testament covenant.
ang dala o ang rason bakit may kautusan ay dahil ipamukha sa tao na ang tao ay makasalanan. The law is there. The law was made to condemn the person that he is a sinner. Kaya pumunta si Kristo upang iligtas tayo. Anong paraan? Sa bagong utos niya. That you love me as I have loved you. Bagong utos niya. Lumang utos. Nasusulat. Love your enemies. Hate your enemies. Eye for an eye, tooth for a tooth. But I say to you, love your enemies. Do good to those who hate you. Yan ang bagong utos. Hindi nyo naintindihan. Ang utos na yun, hindi na nga ibig sabihin na wala ng Old Testament, na wala ng utos. Pero ang utos na yun, Romans 13, 1 to 5. Binitiwan na ni Kristo ang jurisdiction. Ibinigay na, tinanggal na niya ang jurisdiction ng relihiyon upang i-execute ang hatol ng kautusan. Ibinigay niya na ito sa political authority. Kaya sabi niya, submit to authority. Render to Caesar the things which are Caesar. Sumunod kayo sa batas ng inyong gobyerno. And render to God the things that are God's. Yan ang simple, ikaw nga, napakadaling intindihin na batas ni Kristo. Render to Caesar the things that are Caesar. Sumunod kayo sa pamahalaan. And render to God the things that are God's. Saan yun? Sa kubinan? Yung Day of Atonement, sa Sabat? Sundin nyo? Hindi. Ano yung render to God the things that God? Anong sabi ni Kristo? Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom. Tandaan nyo, hindi inherit the kingdom of heaven. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Why? Bakit? Because I was hungry and you feed me. Huh? Malinaw. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you feed me. And you feed me. Hindi sinabi, sapagkat sinunod niyo ang kautusan. Sapagkat sinunod mo ang kautusan ni Moses. Pinagtibay ninyo ang kautusan ni Moses. Hindi yan. Ang totoo is, I was sick and in prison and you came to visit me. I was a stranger and you entertained me. Ano ibig sabihin nun? Yung relasyon mo sa kapwa, na maski demonyo yan sa palagay mo, pakainin mo yan pag nagugutom. Bigyan mo yan pag humihingi. Kung inuobliga ka na tumakbo ng 1 milyar, tumakbo ka ng 2 milyar. Kung agawin sa'yo ang iyong damo, ibigay mo pati pandalon. Yan ang 2 utos. Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God. Sumunod ka sa gobyerno sapagkat sabi ng Romans 13, hindi gagamitin ng tabak ng gobyerno ang kanyang tabak ng walang kabuluhan. They are installed by God, their authorities. Ito yung authority ni Moses. Wala na nga. Nang tanungin nga ng mga apostoles disipulo, bago mag-apostol, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Sa mga katuwid bagay, ibabalik mo ba, Ama o Panginoon, ang kaharian sa Israel, yung political dominance ng Israel, na kung saan sa panahon ni Solomon ay lahat ng ang buong mundo ay lumuluhod kay Solomon at bibigay ng
pagpapala kay Solomon. The King of Sheba, sabi ninyo, Philippines, the Queen of Sheba, pumunta kay Solomon to hear the wisdom of Solomon. I-restore mo ba yun sa Israel, Panginoon? Yung religious dominance as the center of faith sa buong mundo? At bilang political power sa buong mundo, i-restore mo na ba sa Israel? Anong sagot ng Panginoon? It is not for you to know times and seasons which the Father has put in His own hands. Ama lang ang nakakaalam. Si Kristo nga hindi alam. Pero nung umakyat na sa langit, alam na niya kung kailan. Pero bilang Messiah, hindi niya alam yun. Kaya wala na sa Israel ang political dominance. Wala na, sasakupin na sila ng sinasabing yung Babylonia. At alam mo ba ngayon yung Amerika? At yung Vatican? Maaaring totoo yung sinabi niya. Pero darating ang panahon, tandaan nyo, offer yun. May pa-isdras pa kayo dyan. May pa-jubilee pa kayo dyan. May pa-inok-inok pa kayo dyan. Hindi yan pumasa sa kanon. Hindi nyo nga alam ano ang, hindi nga tiyak kung ano ang tamang translation na gagamitin nyo yun. Kasi nagbabalak pa kayong gagawa ng sarili niyong Bible. Lubusin nyo ang yung kasinungalingan sapagkat maiksi ang panahon ang binigay sa inyo ng Panginoon. Darating ang panahon, ito ang tandaan ng history ng buong mundo. Ang kapangyarihan, both political and religious authority ay hahawakan ng Amerika. Uupo ang isang presidente ng Amerika. Nahahamuni na ang Diyos sa anong paraan. Balikason ba niya ang Panginoon? Hindi. Alam niya kung anong paraan niya ika nga tumbukin yung kiliti ng Ama, ng Diyos. Bibitiwan ng Amerika ang alyansa niya sa Israel. Sabi niya, Israel niya, mga peke, no? Peke o hindi, wala na rin ano yan. For the sake of His oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Ililigtas niya ang Israel, hindi na ang Israel ay not that Israel is karapat dapat na iligtas, hindi. Ililigtas niya alang-alang sa kanyang sarili na kapag bitiw siya ng pangako. In whoever blesses you, in referring to Israel nation, I will bless, and whoever curse you, I will curse. Isutumpa ng Amerika ang Israel. Bibitiwan niya yan, ang alyansa. Pag binitiwan na ng Amerika ang Israel, then the Arab world, the Muslim world, pagtulong-tulungan ng Israel. Pag tinulong-tulungan yan, wala nang tatawa na lang Amerika. Tingnan natin kung may Diyos. Yun yung blasphemy ng Amerika. Pati ang Diyos, hinahamon niya, ayaw na niyang maniwala. Binitiwan niya ang Israel. Pag dumating yon, pag nilusob na ng lahat ng mundo ang Israel, hindi mag-alam ang Amerika, titingin lang yan. Lulusubin ng mga Arab countries yan, pati siguro Russia, China, kasama dyan. Dahil yung kaisipan ni Hitler na sinasabi nila, malas itong mga Hudi. Malas. Kaya papatay na. Diyan babalik ang Panginoon. Babalik ang Panginoon at sa isang iglap lang.
mawawala ang Amerika. Matatalo ang lahat na kumakalaban sa Israel. Babylon, the great city, the mother of harlots, sa isang iglap lang na wala. Mismo, Panginoon mismo ang bababa sa lupa. Laban sa Panginoon, laban sa Amerika. Pagtanggol ng Israel. Not that Israel is karapat-dapat, hindi. For all have sinned. Wala nang kubinan ngayon. May kubinan ngayon ay yun na. Sabi niyo pa, circumcision. Ang circumcision yun, puso. Repentant heart. Hindi sa pagiging tuloy. Yun yung pinagbatayan ng Panginoon. Nang tingnan niya si David, hindi ako tumitingin yan sa anyo. Hindi sa puso. Yun yung, kaya wala ng Old Testament laws. Ano ang mayroon? Ang batas ng gobyerno, sundin mo. Huwag kang pumatay dahil kukulong ka. Doon ka sa Saudi, baka bitayin ka rin. Ngipin sa ngipin yun. Alam na ng gobyerno yun. Ngayon, kung hindi pa nila alam itong ano, ilan ba talaga ang Diyos? Nang i-prophesy ni Kristo, and this gospel shall be preached unto all nations. Nang sabihin niya yun, ano ibig sabihin yun? Na ang gospel ay maisulat in English language. Hindi nyo alam yun? Hindi. Kasi sabi nyo, kailangan Greek mind, Hebrew mind, Hebrew man, Hebrew orientation. Mali. Nang ipako si Kristo, anong significance no na and the charge against him was written sa kanyang uluhan in Hebrew, Greek, and Latin. Ano yan? Yan, tama yan. Dahan-dahan nang inalis, mula nang ipako siya, inalis na ni Kristo ang karapatan na magiging sentro ng pananampalataya ang Hebrew people. Mapunta ito sa Greek, sa mga pilosopo, sa mga matatalino, at din mapunta sa mga Romano, Latin, kaya nga pinapahuli, Latin bulldog. At ito, tandaan mo, ang King James Version, yun yung version na nakikita ni Kristo. And this gospel shall be preached to all nations. English language, bakit? Bakit English? Ang King James, yan lang kaisa-isang translation na may authority. King James Version, commonly known as the authorized version, o di may authority. Ang ibang translation, Vulgate, Greek, Wycliffe, ano, walang authority yun. King James ang may authority. So yan ang translation. Pero hindi rin nangangahulugan na verbatim, word for word, tama yung nakasulat. Ang mahalaga doon, masulat sa Greek, sa English language. For sa ating panahon, English is the universally spoken language. Spanish, most beautiful language. Mandarin,
most spoken language. Bakit hindi inalaw ng Diyos na isulat sa insert? Dahil marami mong nagsasalita ng insert, hindi po after ang Panginoon sa number. Hindi rin after ang Panginoon sa quality. Kaya pinopropesy ng Panginoon na this gospel shall be preached to all nations is the universality of the gospel. Dahil ang jurisdiction ng gospel ay buong mundo at ang salita ng buong mundo ay English. With an English language, you can be understood by all people in the world. Kaya hindi na Hebrew, hindi na Greek, hindi na Latin. Sabi ni Kristo, the kingdom of heaven is taken away from you and given to a nation. Hindi yun particular nation. And given to a nation bearing the fruits thereof. Nation. Yun yung katumbas nun sa church. Ngayon, tanong ko sa inyo. Kaya tandaan natin, pag New Testament, gospel yun, ang kasulatan. Hindi Old Testament, Torah, may pakubi-kubinan pa kayo dyan. Pag gospel, kingdom of heaven, church, upon this rock, I will build my church. Ngayon, tanong ko sa inyo. Anong pangalan ng church na kayo ni Kristo? OHC Church? Ayahay mo. Isa pang tanong tungkol dyan. Bakit nanatili siya sa future tense, I will build my church? Bakit hindi sinabi ni Kristo na upon this rock, I have built or I had built my church? Bakit sinabi niya I will build my church? Nanatiling I will build my church. Hindi mo naintindihan mo. Natututo ka sa workman of God. At malalaman mo kung anong pangalan ng church na itinayo ni Kristo. Hindi yung kay Soriano din na Church of God in Christ Jesus. Hindi rin yung kay Manalo na Iglesia ni Cristo. Hindi din yung kay Kibuloy. San man, ano yun? Appointed Son. Malalaman nyo yan sa workman of God. Ito ang pinaka hindi nila alam. Yung Proverbs 8:22-31, bakit sa Proverbs, sa Old Testament book, there are 39 books. Ano ang gitna ng 39? Kaya authorized version 66 books. Ano ang gitna ng 39? 18, 38. Diba? 18, 38. Yung isa. 18, so 19. Nandyan nakasulat ang Proverbs sa gitna talaga. At bakit sa chapter 8? Hindi mo ba alam? Kasi alam ng Diyos, nang hulaan niya na this gospel shall be preached to all nations. Yung 8, pag ipinahiga mo yan, sign of infinity yan. 8 na nakahiga, infinity.
22 to 30 o 22 to 31. Ganun. Bakit gano'n? Anong significance? Supposedly, I'm to write a book about the theology of Jesus Christ. Subalit nga naging untimely ang pagsasalita ako ng ganito dahil sa pangangaral ninyo. Ito sa Proverbs 8:22 to 31. Nakikita natin doon. May sinasabi na ganito. Then I was by him as one brought up with him. I was daily his delight, and my delight were with the sons of men. Ano ibig sabihin mo? Then I was by him as one brought up with him. Ito na ngayon. Mali ang sinabi niyo na si Kristo ang kauna-unahang ginawa ng Ama. Mali. Sa 22 sabi niya, the Lord possessed me from the beginning. Pag sinabing mali ang salita na possessed. Kasi sa pagkaintindi natin yun, ang possessed ay yung bang sinasaniba ng masamang espiritu. Hindi man yung ganon. Hindi yung tulad nung panahon ni Kristo na may lumapit sa kanya, may sumalib na demonyo. Yun yung possessed. Pero yung possessed na sinasabi sa Proverbs 8:22 to 31, it was a legal term. Siguro nang isulat yung possessed, wala pang legal term ngayon, hindi katulad noon. Wala pang legal term noon, hindi katulad ngayon. Ang akmang salita na gagamitin dapat yan ay, the Lord acquired me jurisdiction in the beginning of his way, before his works of old. Ano ibig sabihin? The Lord subjected me under his authority in the beginning of his way. Ibig sabihin, nag-exist na itong dalawang Panginoon. Then I was by him as one brought up with him. Kung maintindihan natin kung paano nag-exist si Kristo, sabi sa kasulatan 92 ng Psalm at saka yung sa Hebrews, like Melchizedek, walang father, walang mother si Kristo, but like unto the Son of Man, unto the Son of God, walang simula. Psalm 90, walang simula, walang wakas. Yun yung Diyos. Ito yung Kristo, as one brought up with him. So ibig sabihin, kung si Kristo ay walang simula, walang wakas, ganun din yung Ama. Siguro inherent lang sa kanila na when they existed simultaneously, respectively, inherent na sa kanila na ang Abba Father ay siyang maging Ama at ang Panginoong Jesucristo, our Lord God Jesus Christ, ay siyang maging Anak. Kaya matik, sabi ni Kristo, hindi sinabi ng Ama, kasi sabi ni Kristo, you have neither heard his voice at any time nor seen his shape. The only begotten Son, Jesus Christ himself, made him known, revealed him. So, kung walang simula ang Anak, walang simula ang Ama. Pero ito pa isa pagkakaiba. Sabi, I was daily his delight. Sabi ni Kristo. Araw-araw nalulugod ang Ama sa akin. Ang kaluguran ng Ama ay si Kristo. Pero si Kristo, anong sabi sa kanyang sarili? But my delights were with the sons of men. Oh, bakit? Ang kaligayahan ni Kristo ay sa mga anak ng tao. Bakit?
Ito hindi nyo alam, pero yan. Kasi ang anak ng tao ay talagang direct link ni Kristo. Dahil si Kristo, yung nagsabi na let us make man in our image after our likeness. Dahil ang Ama, permanente, hindi nagbabago, Espiritu. Whereas si Kristo nagbabago as time goes by. In the beginning was the Word, salita siya. Tapos nagiging power dahil lang sabihin ng Ama, let there be light. By the power of Jesus Christ, there was light. Without Him, nothing, anything that was made, were not made. Kung wala si Kristo. Kaya mali yung ginanggap ng aral. Pero yan, bukang bibig nyo, Babylon, Babylon. Tinanggap nyo rin Babylon. Na God created everything from nothing. No! God created everything through, from Jesus Christ. Because Jesus Christ, yun yung nagsabi, let us make man in our image after our likeness. Kaya procreator siya. Yung lahat ng mga ginawa, maliban sa tao, ang Ama ang gumawa noon. Let there be light. Nag-utos lang siya. Utos lang ng utos. Ama nga eh. Diyos na makapangyari. Pwede ba yung siya utos, siya sunod? Madalas bukang bibig niyo. Isip-isip din kayo. Mag-isip pa. Wala ka namang isip. Hindi ka makapag-isip ng ganito. Pero yan. Let there be light. Let. Yun ang Ama. Supreme over the sun. Kaisa-isang Diyos. Kaya hindi nagaw ni Kristo eh. Hindi nyo naintindihan. Ang Diyos dalawa, mag-ama. Father and Son. The Father is greater than the Son by logic. By common sense. Dakila ang Ama. Ama nga eh. Kaya nagsimula yung salitang Ama eh. Nabigyan tayo yun ng bokabularyo ng Ama. Pwede bang maging higit ang anak sa Ama? By instinct. Matik ang kauna-unahang act ng Panginoong Ama. The Abba Father is to subject Jesus Christ under His jurisdiction, under His authority. Yun yung the Lord possessed me in the beginning of His way. I was established from the beginning. Before there was everything. Nandoon na. In-establish na siya. Nagkaroon na sila ng mutual understanding. Sabi pa ni Pero, ito ha, sabi ni Pero of Egypt, in referring to Joseph, the dreamer, only in the throne I am greater than thou, but as outside the throne, ikaw ang dakila. Yun. Ang Ama nandun sa kanyang trono, pero sa third heaven, in paradise, His dwelling place. Yun yung nakita ni Pablo. Whereas ang Kristo, yun yung movable. Pumaroon pa rito. Yun yung Kristo. So ang Ama, Proverbs 8, magkaiba sila. But from the beginning, subject na si Jesus Christ, our Lord God Jesus Christ, sa Ama, sa Abba Father. Hindi sa Yahweh, Abba Yahweh. Kasi kung paiksahin mo yung Yahweh, bilang mga Bisaya, marinig ka ng mga Bisaya. Abba Yahweh. Demonyong tatay. Yung Abba Yahweh.
yung King Yahawasay. Yung paglaruan mo yung rumble mo yung King Yahawasay. Yawa siya na hari. Kaya hindi pinahintulot ng Panginoon. O ito, hindi ko man alam. Challenge mo. Ikaw na nagpanggap na o nagsuot ng wisdom ng banal na Espiritu. I-research mo ang salitang God, God, sa lahat na languages. Ganong spelling. Kung maging demonyo ba ang ibig sabihin? Hindi, siguro I am certain hindi. God is God. Walang language sa buong mundo yan. God is God. Hindi katulad ng Yahawasay nyo. Aba Yahawasay. Kung sa Bisaya, pag nawa ang ha, naging yawa. Demonyong tatay. Pisting yawa. Nagiging pisting yawa ang pangalan ng Diyos sa inyo. Alam niyo ba kung bakit hindi ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng vowels? Isinulat niya sa Hebrew, YHWH, para rin sa ikabubuti natin. Dahil sabi ng kasulatan sa Old Testament, you shall not use the name of the Lord thy God in vain, for the Lord thy God shall not hold him guiltless who uses his name in vain. Sige, subukan mo lagyan ng A. Naging yawa na. Naging demonyo na. O guilt. Walang kapatawaran yan sa Old Testament. Kaya piniprophesy ni Kristo. God, and this gospel shall be preached to all nations. English language, the authorized language. King James Version, commonly known as the authorized version. God. Hindi naman tama, hindi naman verbatimly na perfect ang English language sa King James Version. But enough na yon para turuan tayo sa tamang daan. At isa pa itong sinabi ninyong son of perdition si Saul. Sus, grabe naman. Gumawa kayo ng Biblia niya. Son of perdition, Saul. Saul, Paul. Anong sabi ni Paul? Imitate me as I imitate Christ. Yan ang tatak ni Paul. At yung sinabing 11:26 na nga, and they were called Christians first in Antioch. Yan ang tawag ng mga mananampalataya, Christians. Pero hindi yung mga Christians ng Katoliko, Christians ng sinasabi mo born again. Born again din ako dati. Baptist din ako. At pinakahuling hinangaan ko si Eli Soriano. Pero hindi ko nakita. He was almost there para sa akin. Nang dumating kayo, you were greater than Soriano. But then when I realized na mas mabuti pa rin si Soriano kung pananampalataya lang pag-usapan. Nonetheless, mali pa rin si Soriano. Dahil ang church na itinayo ni Kristo, isa lang ang nakasurvive. The Church of Philadelphia. Of the 7 churches, nang isara ang Revelation, isa lang ang tumama. The Church of Philadelphia. Anong sabi niya sa Philadelphia? Manatili. The other 6 churches, anong sabi ng Panginoon? Repent. Repent. Magbalik kayo sa dati.
sa dati ninyong turn to basics. Pero sa Philadelphia Church, yun ang inirekomenda niya, manatili. So, hindi Operian Church, hindi covenant. Nang sabihin ni Kristo, I have come not to destroy the law but to fulfill. No. Ang ibig sabihin niya, tinapos niya. Dahil sabi, basahin mo ang kasulatan, the law and the prophets were until John. Si Juan Bautista ang obligadong tumupad doon. Si Kristo hindi na obligado doon. Yet hindi niya nilabag yun, kundi tinupad pa rin niya. The law and the prophets were until John. Since then, the kingdom of heaven, the kingdom of